Hello guys, ito yung Monday travel ng mamita nyo. Second Monday mula no nag face to face yung mga bata sa school. Mukhang na-anticipate na to ng mga commuters. Hindi na siya kasing traffic nung first week na nag face to face na talaga namang inabot ako ng 4 hours mula sa bahay hanggang office po, samantalang dapat more than an hour lang ang travel ko. Pero during that time talaga namang puro stop ang nangyari. Siksikan ng kalsada, hindi malaman kung papaano dadaan ng mga drivers. Lahat ng commuters ay na-stuck talaga naman sa kalsada. Ito medyo tuloy-tuloy ang biyahe ko. Na-anticipate na po kasi nagkaroon na po ng rerouting sa Marikina, lalo na po dun sa tulay ng Barangka. Medyo sinakop na yung 3 lane papuntang Cubao. Isang lane na lang yung pabalik na Marikina, gawa nga nung syempre mas marami yung bababa kaysa papaakyat. Umaga po kasi ito, lahat ng tao papasok mula sa mga nagtatrabaho hanggang sa mga nag-aaral. So medyo naayos ang rerouting dito mula sa Marikina hanggang Quezon City. Medyo gumaan at lumuwag yung biyahe ko. So this time hindi po ako na late kasi nga bukod sa inagahan ko yung gising ko, inagahan ko rin yung alis ko kasi iniisip ko baka matulad nung nakaraang Lunes. Hindi naman pala, maluwag na ngayon dahil nga na-anticipate na ng mga traffic enforcers, gawa nga nung last week ay medyo na-stock up nga. So this time wala nang ganong traffic. Tuloy-tuloy ang biyahe ko. Tingnan nyo naman, hindi siya nag-i-stop, dire-diretso yung sinakyan ko. So this time wala talagang nangyaring yung stranded sa kalsada kagaya nung last week ko, di ba? Ito, nandito na ako, nakarating na ako dito sa Quezon City. Actually, malapit na ako sa office ko niyan eh. Ito na yung binabaybay ko, Kalayaan na to eh. Malapit na to sa Quezon City Hall. Sa trabaho ko po. Papaliko na po ako actually niyan. Ito na yung malapit sa office ko na daan. Pero along Kalayaan pa rin po ito. Pero malapit na ako sa gate 3 kung saan papasok ako dun papuntang office namin. O diba, hindi na ako nahirapan this time. Maganda yung travel ko. Kaya naman maaga ako nakarating. O dito, papaliko na ako niyan. From Kalayaan to Quezon City Hall po, medyo nag-stop lang yan sa stoplight para pagtawid. Pero saglit lang, dire-diretso na siya. O diba? Maganda talaga yung pagkakaplano ng sa traffic. Dire-diretso lang. Punta na yan. O. Diba? Liliko na yung sasakyan ko niyan. Dali ko na yung sinakyan ko. Ito yung sa LURB katapat eh. Medyo na-stop lang saglit siya. Pero paliko na siya doon. Papasok na kami sa Quezon City Hall. Ito na yung crossing ng Quezon City Hall. Diyan sa may police station. Papasok na sa gate 3. Kung saan dito na yung office ko sa right side. Malapit na akong bumaba niyan. Yan, pasok na yan. Dito na yan sa building na. Yan na yung building namin, community building. Bababa na po ako dyan. Bumaba na ako dyan. Tapos, pasok na ako sa office namin. Ayan, yung mga t-shirts na for release para sa barangay day. Ito yung mga ka-opisina ko, diba? Kapasok na ako sa loob. Alam na nila nagko-content ako, kaya tumatabi na yan sila, padadaanin nila ako. Para makapasok ako sa umaga, wala pang gaanong tao mga ka-opisina ko. So pagdating ko, ginawa ko na kaagad yung aking mga responsibilities, gaya ng paggawa ng mga appearance, yan, pirma, office task. Kailangan matapos natin yan. Dahil pag Monday talaga ipasahan po niyan. Let's follow the office instructions.
para wala po tayong problema. Gawin po natin yung ating dapat gawin, mga responsibilities, duties and responsibilities in the office. Tapusin po natin yan, lalo't Monday po ngayon, another week na naman, pang ilang week na po ito ng September, second week na po ata tayo sa September. Kailangan matapos natin yan para wala tayong backlog at hindi tayo mapagsabihan. Syempre, as a government employee, kailangan tayo dyan, model tayo sa lahat ng mga nag-work, di ba? As a government employee, dapat tayo sumusunod sa mga alat tuntunin at tinatapos natin yung ating mga gawain nang hindi naman tayo na-stuck or nababacklog, diba? Para bukod sa hindi nasasayang yung ating oras, tayo ay binabayaran ayon sa mga task ng ating mga constituents. Ako po pala ay nagtatrabaho dito sa Quezon City Hall bilang isang empleyado ng gobyerno. Tayo po ay maraming tungkulin, lalo pag Lunes. Gamitin po natin ang ating karapatan, ang ating alituntunin sa ating mga gawain. Tayo po ay susunod para hindi tayo napupulaan. Maging masunurin po tayo bilang isang tagapaglingkod ng gobyerno. Sundin po natin yung mga batas ng government services. Diba, tamo naman ako yung naka-ID dyan pagpasok sa building namin, naka-ID na ako yan para yung guard hindi na magtatong. Syempre pag nakita ka niya, hindi man magsalita yun na, ma'am, bakit wala kang ID? Mahiya ka naman sa sarili mo. Papasok ka sa office premises, dapat naka-ID ka na. So yan. At pag Monday po ay naka-white kami, medyo may design lang yung aking harapan at naka-jacket ako dahil siyempre malamig doon sa loob ng office namin, pero I am following the protocols. Diba? Dapat naka-white kami sa Monday dahil flag raising po yan. Lahat po naka-white habang humaharap sa ating watawat ng Pilipinas. Ako na may exempted na sa pag-a-attend ng flag raising. Tapos na ako dyan, mga ilang taon na rin akong ma-attend sa ganyan. Natapos na yung ating pag senior na, tapos na, exempted na po kami dyan. Doon na lang kami sa aming mga araw-araw na gawain. Ayan, pirma, compliance po sa ating mga office rules and regulations. Tinatapos ko yan bago ako umattend at pumunta sa aking barangay. Meron nga po pala akong 6 na barangay as area in charge. Meron po akong 6 na barangay. Pero dun sa 6 na barangay, meron naman kami mga field coordinator doon. Iba-iba kada barangay. Ang mga nasasakop ko dyan ay Barangay Tatalon, Mariana, Kalusugan, Kristong Hari, Damayan Lagi. Pero meron akong talagang barangay na hinahawakan yung Damayan Lagi at saka Immaculate Conception, kung saan doon ako nakatutok sa dalawang yun. Parang nagsusupervise lang ako doon sa ibang barangay ko kung saan mayroon naman ako mga field coordinator. Okay naman po sila, hindi mo naman sila kailangan subaybayan. Remind lang pag mayroong kailangan, pero most of the time sila kaya na nila yun, kaya na nilang gampanan. Magagaling po yung aking mga kasama, kaya naman wala po kaming problema. Lahat ay natatapos namin, wala kaming backlog. Bago pa dumating yung deadline, pwedeng malilate, pero hindi kami yung as in late doon sa time span. Bago po mag-end yung time namin na nakalaan doon sa binibigay sa amin, ay natatapos at nagagawa naman namin. Tulungan po kami lahat dyan at ako'y nasasakop sa isang distrito, yung District 4, kung saan mayroon 38 na barangays. Batuhan kami niyan, tulungan kami kung ano mga nararapat. Kahit na meron kang sarili, parang para sa akin, obligasyon mo pa rin na makipagtulungan ka sa ibang barangay sa loob ng ibang district. Kahit naman hindi ko distrito yun pag kinakailangan. Halimbawa may nagtanong, may naghanap, may mga taong nangangailangan,
kahit na maituro mo lang sila kung sino yung right person na dapat harap sa kanila, malaking bagay na po yun. Huwag po tayo walang bahala dahil nasa loob ka ng gobyerno. Parang obligasyon natin ang buong Quezon City kung ano yung nararapat, kung ano may magagawa mo na makakatulong ikabubuti ng Quezon City, ay malaking bagay po yun para kay Mayor Joy. Susuportahan po natin yan, lahat ng mga tungkuyan, lahat ng mga proyekto niya, lahat ng mga gusto niya mangyari sa Quezon City ay nakasupport po kami dyan bilang empleyado. Tagal ko na pong nanunungkulan dito mula pa doon sa lumang building. Actually, nag-start ako niyan sa Novaliches, kung saan dalawa pa lang yung district sa District 2, 2A and 2B pa lang. Ay ngayon hanggang District 6 na po hinati-hati. Baga, mas gumaan ang gawain namin. Dati ang lalaki ng barangay na hawak ko sa District 2A ako, Batasan, Bagong Silangan, Holy Spirit, Fairview, Kaligayahan, hanggang Novaliches ako lang mag-isa yun. Meron lang akong district coordinator noon. Tas dalawa lang kami ni Ate Kading. Ako sa 2A, siya sa 2B, di ba? Napakahirap nung pare-parehong malalaking barangay. Pero nakaya naman kasi during that time, hindi pa ganito kalawak yung ginagawa namin. Kumbaga limited pa yung gawain namin dahil hindi pa na-merge yung BCRD. Nawalay pa yung barangay operation center sa aming community relations office. So, di pa kami department noon, office pa lang. Pero nagkaroon po kasi ng merging. Yung dalawang office, iginawang isa na lang, naging department na. Kaya ngayon, Barangay and Community Relations Department na kami. So, from barangay to the constituents, kami po yung nagdadala nagpapatupad ng mga gustong gawin ng aming mayor, yung kanyang mga pangarap, yung mga kanyang gusto na pagpapasaayos. Kaya naman ang ganda-ganda na po ng ating ginagawa sa Quezon City. Lahat po yan ay naipapatupad ni Mayor. Ang dami ko pong ginagawa dyan kasi po yung mga yung 1 week po naming trabaho, kung saan kami nagpunta, kung ano nang ginawa namin, ay meron po kaming ginagawang appearance. Parang yun ang attendance namin. Hindi ka man makadaan sa office, nandun diretso ka na sa task mo. Basta magpapirma ka doon sa kapitan, kagawad, or anybody na nandun present sa ginawa mo. Kasi let's say meron kang isang activity, syempre may official na nandoon. Kung ano yung task mo, papipirmahin mo siya. Pagdating sa office, ako ginagawa ko niyan, pipasahin ko na lang, lalagyan ko ng date at saka halimbawa yung isang activity, kagawad papirma na nandito. Ako alam na ng mga kagawad, kapitan at secretary or treasurer kung sino may mga officers na nandun. Alam na nila yon na kailangan namin nagpapapirma ng appearance para patunay na nandoon ka, hindi ka nag-absent, na nandoon ka sa ginawa ng araw na yun. So, meaning, papasaw namin yan. Meron kami rin sinusunod na batas yan. Every Monday, pinapasa namin yung ginawa namin for the whole week. So, ayan, ginagawa ko na para maipasa ko ngayon. Kasi Monday, pinapasa ko yung pinuntahan ko from Monday to Friday. The next Monday, ipapasa mo na yung appearance na pirmado ng kapitan or kagawad or any officials na nandoon sa activity na inatinan ko. So, yan, tinatapos ko yung aking personal appearance. Tapos ipapasa ko na yun dun sa in-charge. Pakikisuyo ko na yun sa secretary para siya na yung magpasa sa personnel. Yun lang guys. Maraming salamat po. God bless.